Tinututukan ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang banta ng deepfake. Lumalala raw ang modus at target nito pati ang mga politiko. Narito ang exclusive agenda report ni Nancy Carvajal. Binalaan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang mga politiko, lalo na ang mga kumakandidato laban sa bagong modus ng blackmail at pangingikil. Ayon kay PAOK Chief Gilbert Cruz, nauuso ngayon ang voice phishing kung saan ikinakabit ang boses ng politiko sa isang recorded conversation patungkol sa illegal na transaksyon. Kagaya rin daw ito ng deepfake modus na ginagamit ng ilang online lenders sa mga kliyenteng hindi makakabayad. Marami na kaming report na natatanggap about dun sa mga online borrowers na how they were harassed by itong mga scammers na ito. Kasi after na nilang mangutang, siyempre sisingilin sila. At pag nade-delay sila, talagang sobra-sobra yung inaabot nilang kahihiyan. Dahil nga yung ginagamitan sila ng mga deepfakes. Ikinakabit umano ang mukha ng mga biktima sa mga actors sa porn sites o sa wanted posters. Pero minsan, kahit wala namang atraso sa pagbabayad, hinaharas pa rin ang mga biktima. Let's just say today yung due date. So yung nag-SMS sila, 6 a.m. pa lang, nagpa-follow up. Very specific, wanting you to pay at a specific time. For example, 8 a.m. Pag hindi ka nagbayad ng 8 a.m., may follow-up SMS yun. 9 o'clock na, hindi pa rin namin nare-receive. Please confirm. Mabait pa yung text na yun. Then there's a third follow-up, 11 a.m. Yung 11 a.m. na yun, parang kulit na sila. Several days after, I received an anonymous SMS because they use multiple numbers. May death threat na. Nakakatanggap din umano ang ilan ng death threats. Kinukontak din daw ang pamilya at mga kaibigan para sila ipahiya. Sabi ng PAOK, hindi dapat ibinibigay sa online lenders ang social media accounts ng mga nais umutang. Aminado ang PAOK, ang deepfake ay lumalalang problema sa bansa. Para sa agenda, Nancy Carvajal, Bilyonaryo News Channel.